Chinese invasion na po ba dito po sa ating bansa, particularly sa ating pong mga subdivision? Ito na po ba talaga ang simula? Mula po ito sa UNTV News and Rescue. Ang title po nito, Pagdami ng dayuhan at umano'y operasyon ng Pogo sa isang subdivision sa NCR, ipinasisilip. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to para po malaman na po natin ang balitang to. Let's do this. With the ongoing construction, we strongly feel there's the new phase of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore Pogo, we don't know. But how come all these huge structures are being built now? Grabe. Nangangamba ilang homeowners sa multinational village sa Parañaque City sa kanilang seguridad dahil sa posibleng paglaganap ng iligal na aktibidad na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang lugar. Kasunod ito ng sunod-sunod na raid ng mga otoridad sa ilang bahay sa loob ng subdivision kung saan nahuli rin ang ilan sa mga umano'y tumakas sa ni-raid na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Kasi nga po, syempre lahat po ng mga homeowners po talaga, mangangamba po talaga sila dyan kasi po may ganyan po nangyayaring raid. Talaga pong kumbaga po, kaya nga po sila dyan sa mga exclusive subdivision na yan para po sa safety nila diba? Yung talagang makapamuhay ka dyan ng payapa. Pero po may nangyayari nga pong ganito at kumakalat na po talaga mo, ang dami na po talagang Pogo. Yun po lagi pong sinasabi, sana po talaga ay matanggal na po lahat ng Pogo na yan, tanggalan lahat ng lisensya yan dahil wala pong magandang naidudulot sa atin yan. Kasi nga po, dahil din yan sa Pogo na yan, kumakalat na po ang maraming krimen po sa atin. Kasi po yung mga Chinese po na nag-i-invest po dyan sa Pogo na yan, ay alam naman na po natin na ano po yan, ginagamit po yan ng CCP, no? Ng Communist Party ng China, no? Kumbaga pinofront po nila yan para mag-spy po sa atin, sa ating bansa. Kaya sana po talaga, no, mapagtuunan po ito ng ating gobyerno talaga na puspusa po nilang imbestigahan po yung Pogo na yan at matanggal na po sana yan sa atin dito po sa atin sa bansa natin. Kasi po delikado po talaga. Tamo yung mga homeowners na po talaga ay nagrereklamo na po talaga dahil po sa dami ng sumusulpot po malalaking establishment ng Pogo dito po sa atin, particularly dyan po sa mga subdivision na yan. Adila, 2018 pa, nagsimula ang umano'y problema sa mga Pogo. Ngunit hindi tulad noon, dumagsa na umano ang mga dayuhan, partikular na ang Chinese nationals na naninirahan sa mga bahay na sobra-sobra umano sa kapasidad nito. Naaalarma na rin nila sila sa pagdami ng konstruksyon ng malalaking gusali sa loob ng village. Lalo na't pinagbabawal ang matataas na gusali sa kanila dahil malapit ito sa airport. Kaya nang makita nila na tila kamukha ng mga ito ang mga gusali sa loob ng ni-raid na Baofu compound sa Bamban, doon na umano sila kinutuban. Tumanggi na ang mga homeowner na isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Some use dummies talaga. Okay? And we heard that in the process of applying for, stickers and IDs and also the construction, some are using already local identification. Okay? Passports, birth certificate, driver's license, postal IDs. They can't even speak Tagalog po. So these huge structures, ayun na lang po talaga no, yung hindi nakakapagsalita ng Tagalog. Napakalaking red flag na po niyan, mga kababayan ko, no. Kailangan po talaga matigil na po itong nagsusulputang parami na Pogo na yan, no. Lalo na po dyan sa mga subdivision na yan, no. Kasi delikado po talaga tayo dyan. Naku po, sana po yung mga korap po sa gobyerno po natin ay sana po talaga maamoy na po to, no, at talaga pong matanggal na rin po yung mga yan. Kasi nga po, hindi naman po talaga makakapagpatayo yung mga yan, lalo na po sa mga LGU, no. Lalo dyan sa Bamban, Tarlac, alam na natin yan kung bakit yan dumami dyan at nagkaroon po ng mga Pogo dyan dahil nga po kay Alice Guo. Kasi nga po mayor siya doon Chinese siya, syempre pagbibigyan niya yung mga kakontsaba niya yung mga yan, kalahi niya yan di ba? Kaya sana po talaga ay matanggal na yung Pogo na yan at maimbestigahan yan. Tamo, tinan nyo, nakalabo po yung mukha niya. Kasi po, hindi po basta-basta mga taong to yung kalaban nila dyan sa Pogo na yan, no? Mga malalaking tao po yung mga bilyonaryo pong Chinese yung mga yan. Kaya po talaga, pati po yung boses niya po rito, no? Pati yung pagkakilalan niya buong-buo na yan ay tinago po. Kasi po delikado po mga tao yan. At sana po talaga, wag po pagbibigyan ng permit siya mga yung nagtatayo dyan ng mga Pogo. Kasi po, hindi naman po mga Pilipino yung mga yan Sana po i-priority po
ang mga Pilipino pong mga businessman, mga nagtatayo po ng business, hindi po yung mga ano na yan, mga dayuhan na yan na alam naman po natin, nakalaban po natin yung China. Di ba, isipin nyo yung seguridad ng mamamayan natin Pilipino. Huwag na po tayong mag-ano dyan sa easy money na yan, no? Lalo po sa mga LGU, no, na nagpapahintulot ng permit. Nako, gumising kayo, no? Hindi po tayo Chinese, Filipino po tayo. Huwag nyo pong pamihasain yung mga ano na yan, Chinese businessman na yan na nagtatayo ng pogo dyan. Really alarmed us so much. So ang nakita namin doon is there was one young teenager, a girl, who jumped from 3rd floor going down na parang tumatakas. Grabe. So what I assume is maybe this girl is part of a cyber sex crime or what we don't know is baka prostitution. Yun po, 'di ba, yung yung nagawa natin ng reaction video, no, yung tukol diyan sa pogo na yan. Yun po, panoorin niyo po 'yon, doon niyo po malalaman na human trafficking po yung ginagawa ng CCP talaga, no, yung mga gang po na yan, yung mga Chinese mafia po na yan, na pinagbibigyan po nila yan, ginagamit po nila yan para po maka-infiltrate po sa mga kalabang bansa nila, no, na para makukuha sila ng information, nagwa-wiretapping sila, nag-hack sila ng mga government agencies, no, para nalalaman nila yung taktikang gagawin ng mga kalaban nilang bansa. Ganun po yung ginagawa po ng CCP. Kaya po sana, no, wag na po sanang pahintulutan po. Tulad po yun na may tumalon daw po na babae dun sa pogo na yun, no, na maaaring ginagamit siya sa sa cyber sex something, no. Ano po yun kumbaga naaabuso po ang ating mga mamamayan, tayong mga Pilipino sa mga ganyan. Siyempre po, hindi naman po lingid sa ating lahat na talaga pong mahirap po ang buhay. Marami po talaga tayong mga kababayan na talaga pong susuong po sa ganyang kalakaran po, no. Pero sana po matigil na po to at mahuli na po at mapasara na po lahat yan, kasi po hindi po talaga maganda na meron po tayong pogo dito po sa Pilipinas. No, kasi po kawawa po talaga tayo dito at nai-infiltrate na rin po ang ating mga government agency na lalaman po nila yung mga dapat hindi po malaman, kasi po taktika po natin yan o plano po natin. Darating po ang araw, no, hindi po man po nangyayari, ay nalalaman na po ng China yung mga gagawin nilang galawan bago pa tayo gumalaw, dahil na-hack na po nila di ba, nawa-wiretap na po tayo ng mga Chinese na yan, no. Kaya sana po talaga pagtuunan po ito ng pansin ng ating gobyerno, talaga pong tutukan to at talaga pong yung Alice Guo na rin na yan, sana po talaga ay mapatalsik na rin yan o kaya makulong. Kasi po alam naman na po natin talaga na Chinese po talaga siya. No, obviously, marami po siyang kasabwat dito at talaga pong kalat na po sa buong Pilipinas po talaga na siya ay Chinese talaga. Wala po siyang bahid talaga na talagang totoong Pilipino siya. No, maging matalino po tayo, tumulong po tayo sa ating gobyerno na suportahan natin ating gobyerno para po tong mga to, no. Kahit dito po sa social media, tumulong po tayo, mag-ingay po tayo dito, no. Labanan po natin yung komunistang China na yan, no. Dahil Pilipino po tayo, pagtanggol po natin ang ating bayan. Panawagan nila magsagawa ng investigasyon at surveillance ang mga otoridad sa kanilang lugar. Mahigit 100 residente na umano ang pumirma sa manifesto na ipinadala na nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na sa opisina ng Pangulo. Dumulog na rin sila sa opisina ni Senator Sherwin Gatchalian na pinaiimbestigahan ng issue sa Senado. Natatakot sila kung ano ba yung kung may 40 kang tao doon o hindi normal yun, no, sa isang bahay. Tama. So yun ang natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard. May issues rin na mayroong mga escort ng police. Marami ring mga allegations na konektado ito sa Pogo, no, dahil nga Isipin nyo, di ba? Ay yung nagawan din natin ng nakaraan ng reaction video, no. Yung SAP natin, no, PNP SAP, 'di ba? Binabodyguardan niyang mga leching Chinese na 'yan. 'Di ba? Anong noon, 'di ba? Nakakababa po ng po natin pagkatao po natin 'yan. Isipin niyo, dayuhan niyang mga 'yan. Bakit binabodyguardan at hahari-harian po 'yan dito sa atin? Kala mo kung sino yung mga taong 'yan? Sila ay mga dayuhan lang. Dapat po tayo ay hindi po tayo padadaig sa mga dayuhang Chinese na 'yan. No, dahil teritoryo po natin 'to, bayan po natin 'to. Tama po dito si Senator Sherwin, di ba? Dahil mali talaga na kumakalat po 'yan kasi yung seguridad nga po ng ating mga mamamayan po talaga ang po rito, nakasalalay, di ba? Sa gabi dumadating o lumalabas yung mga sasakyan. So we want to look at that angle also. So ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila
At of course, nakatira sila sa mga ganitong villages. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang Yun. Senate Committee on Women kaugnay ng mga krimen na konektado sa Pogo. Gusto naman ni Senator Gatchalian na maimbitahan sa susunod na pagdinig ang sinasabing mga magulang ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kabilang ng isang Chinese national na pinaghihinalaan ng mambabatas na posibleng ina ng alkalde. Tama po yan, no? Yun na, common sense po talaga. Hindi po Pilipino yan. Ang nanay po talaga yan ni Alice Guo ay Chinese. No, talaga pong ipinadala lang po yan dito sa atin para maging spy. Ganun po, para maka-infiltrate po siya sa ating gobyerno. No? Kasi po, wala po talaga nakakilala sa kanya dun sa lugar niya. Tapos nanalo siya, hindi ko alam kung anong ginawa niyang focus-focus dun. Kasi nga, kumbaga may pera talaga siya eh. Ganun, alam niyo naman, money makes the world go around, di ba? Ganun po yung kasabihan eh. Kaya po nangyayari yan, no? Talaga pong, hindi po siya matatas mag-Kapampangan. Mas ano po siya mag-Chinese, di ba? At talaga po nung alam nyo yung video niya na bumati siya nung hindi ko alam kung Chinese New Year ba yun sa China, 'di ba? Yung nag-Chinese siya, talagang antatas niyang mag-Chinese. 'Di ba? At yung birth certificate, ang dami niya pong issue eh, no? May amnesia siya, 'di ba? Talagang wala eh, talagang ano eh, lahat po ay lamang na siya ay Chinese. Kaya wag po tayong papabilog diyan, lalo na po diyan sa nag-iimbestiga po sa ano po sa kaso po ni Alice Guo. Wag po kayong papabilog diyan sa taong 'yan. Alam nyo na po yan, matatalino po kayong lahat na si Alice Guo po ay Chinese, hindi po yan Pilipino. So, nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya rumenta nung warehouse, at yung mga taga doon. At itong taong si Wen Yi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Nice one, Sen, Gatchalian, no? Ito talaga, no? Tutukan mo yan, Sen, nako. Para po talagang ma-checkmate na po natin yung si Alice Guo, no? At sana po lahat po ng mga Chinese po na nagpapanggap na Pilipino ay makulong po. Lalong-lalo na po kung nandito po sila sa ating bansa. Karapatan po natin yan na malaman ng katotohanan, lalo na po ang sambayanan, no? Na malaman ng katotohanan dyan. Sana po tutukan nyo lang Sen yan, no? Talagang sana mabigyan po ng matinding kaso po yan si Alice Guo. Kahit na po lahat po ng mga kasabwat na dyan. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng tugon mula sa kampo ni Mayor Guo kaugnay ng alegasyon na mambabatas. Bukod dito, nais din ni Senator Gatchalian na mapatalsik bilang miyembro ng Partidong Nationalist People's Coalition o NPC si Mayor Guo. Dapat mapatalsik dyan bilang mayor talaga, yung wala na talaga siya maging posisyon, 'di ba, sa atin dito sa Pilipinas, no? Kasi hindi po talaga eh, kasi po may kaso siyang kinaharap, dapat talaga matanggal siya sa lahat ng connection niya sa gobyerno. Dapat lang po 'yon, 'di ba? Miyembro ang mambabatas ng Advisory Council ng NPC. What I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa Pogo, and yung kanyang birth certificate is irregular, no? And also invalid. Daming red flag, a bad precedent, and it's not the type of members that we want for our party. Harleen Delgado, UNTV News, Andres. Ayun po, no, nagawan po natin ngayon ng reaction video to. I-comment nyo na lang po sa baba ang inyong saloobin sa inyong napanood dito po sa topic na to. Maraming salamat po sa mga sumusuportas po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like sa ating video kung gusto niyo ating video. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.